Hey guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, update tayo doon sa katulong ng kapatid ng amo kong babae. So 'di ba nung nakaraan pinagtakpan ko siya, hiningi ng amo kong babae yung Facebook niya kasi nga hindi siya umuwi. So pinalam ko muna sa kanya yun bago ko binigay, and yung isa niyang Facebook yung binigay namin. So ngayon, inulit niya na naman. Halimbawa, ngayon nangyari ngayong linggo, sumunod na linggo nagpakabait siya, and then dumaan yung holiday, nagpakabait siya. Pangalawang linggo, doon na naman siya uli. Alam mo ang nangyari, hindi siya umuwi nung gabi, and kinabukasan alas 10 na ng umaga umuwi sa bahay ng amo nila. So hindi na nakakatuwa yung ganun, di ba? So kahit sino naman amo, hindi na matutuwa sa ganyan. So hindi na pinaalam sa akin ng amo kong babae, hindi na nagtanong, hindi na ganyan, wala nang Tapos itong babae na lang yung nag-message sa akin, yung katulong na lang yung nag-message sa akin nung hapon. Sabi niya, sabi niya, nag-break contract na ako. Sabi ko, ha, bakit? Sabi niya, hindi na naman ako umuwi kagabi. So kaninang alas 10 na ako ng umaga umuwi. Sabi ko, grabe ka naman. Sabi ko ganun sa kanya. Kahit sino naman magagalit, sabi kong ganun. And sabi niya, oo nga eh. And nandun pa lang ako sa apartment ng kaibigan ko. Sinabi ko na sa amo ko na magbe-break na ako ng contract. Sabi ko, anong reason mo? Sabi niya, mental health. Sabi niya ganun. Yung mental health na sinasabi niya, dalawa lang yung ko dyan eh. Yung mental health, hindi siya mentally health. Siya, may iba. So, feeling ko, meron kasi siyang jowa. Yang katulong na yan, and yung kaibigan ko na kasama ko mag-hike, sa Pangyaw kasi kami nagkakilala sa parang Facebook page na Pangyaw. So sila, meron silang mga GC about sa mga driver dito sa Hong Kong na may mga jowa, na maraming ginowa. So ngayon, lahat ng mga babae na connected sa mga driver dito sa Hong Kong, nagbuo sila ng GC, and sumali tong kaibigan ko kasi may jowa, may ex siya na driver din. So sumali siya doon, and then yung helper na yon ng kapatid ng amo ko is nandun din. So pagdating doon, edi nagchika-chika na. So ngayon, nagtanong ako, bakit nandyan sa GC nyo si Sabi kong ganun. Sabi niya, ay hindi mo alam. Sabi niya ganun. Yan eh, kabit yan siya ng driver, and proud na proud pa siya sa ginawa niya. Sabi nitong kaibigan ko. Sabi niya, oo, siya yung bida-bida dun sa GC. Sabi niya ganun. So wala lang sa akin yun. Tapos may mga video minsan may mga video siya na yung shadow lang yung nakikita. Yung halimbawa, ito, tapos yung shadow yung pinipicturan na may kasama siyang lalaki, nahalikan niya, minsan kayakap niya, minsan kahawak kamay niya. Hindi niya lang pinapakita yung mukha kasi nga, siya, kabit. So, ang nangyari ngayon, siguro baka nag-break sila, yun yung sinasabi niyang mental health. Parang, ayaw niya na talaga. Sabi nga ng amo ko, bigla lang daw yan nagbago yung katulong na yan, neto lang. Parang, wala pang isang buwan simula nung nagbago siya. Ngayon lang nagbago yung katulong na yan, na parang, naging na siya, liberated, sabi ng amo ko. So, ang feeling ko, naghiwalay sila nung lalaki, and ngayon, gusto niya makamove on, ayaw niya natang makita. Yun yung ginagawa niya. Pero guys, doon pa din siya natutulog sa ng lalaki. Kasi imposible naman yung lahat ng mga kaibigan niya. Sabi niya doon siya natutulog. Lahat yun mga katulong. So saan ka matutulogin ngayon? Kung lahat yun katulong, saan ka matutulog? So siya, natutulog siya doon sa ng lalaki. Sa tulugan ng lalaki. Meron kasi yung mga apartment or kwarto na inuupahan dito yung mga driver. Ayan. So doon yan siya natutulog, and ewan ko anong hanas niya. Siguro gusto niya na sigurong bitawan yung lalaki. So hanggat nandito kasi sa Hong Kong, hindi niya mabitaw-bitawan yan, hindi niya mapakawalan kasi nga nakikita niya and mamimiss niya. Kaya iniisip niya siguro umuwi na lang ng Pinas kasi doon malayo siya, hindi niya na makikita. Yun yung sinasabi niya sa akin, mental health daw. Sabi niya stress na daw siya. And sinabi ko, saan ka banda stress? Sabi ng amo kong babae, kasi nga kausap ko siya, sabi niya, ang gaan lang din niya ng trabaho niya kasi nga yung bata, whole day din sa school. So, ano lang yung trabaho niya, ganyan.
mas magaan pa nga yung trabaho niya kaysa sa'yo kasi ikaw nagluluto. Siya, hindi na minsan niya nagluluto. Tapos, ano lang, mabait kasi yung bata. So, hindi, kapag nag-ano siya ng mga laruan, naglaro siya, kung ano yung nakuha niya, yun lang yung alaga ko. Isang buong kwarto, isang oras niya lang yan ikalat lahat. Kaya, minsan naubos yung isang oras ko para linisin lang yung mga kalat niya sa laruan kada umaga na maglilinis ako. Sa kanya hindi daw ganun. So, ang nangyari is, yun nga, parang sabi ng kapatid ng amo ko, kung mag-break ka ng contract, bayaran mo ako, kung ngayon ka gustong umalis, bayaran mo ako ng 4,870. Sabi niya wala daw siyang pera, so sabi niya pagtatrabahuan niya daw ng 1 month. Sabi ng ano is okay, pero kung gusto mo, antayin mo munang makakuha ako ng helper. So, 2 months yun. Pwedeng July ka na bumaba. Pumayag daw. Pero bago daw yan umuwi siya, sabi na daw siya sa amo niya na dumaan daw siya sa immigration. Kaya sabi ko sa amo ko, tanungin niya kamo kung ano, kung yung kapatid niya, kung nagpasa na ba siya. Kasi nga, kung nagpasa na siya ng 1 month notice sa immigration and gustong i-extend ng kapatid niya, ng amo ko, magiging problema yung ano nila, visa nila kasi 1 month lang and then 2 months ma-overstay siya dito sa Hong Kong. So, yun nga, tinanong ng amo ko, parang ang sabi is hindi pa pala nagpasa. Ang iniisip kasi ng amo ko, kasi nagchichismis din yan sila ng mga, silang magkakapatid. Ang iniisip nila is magja-job hoping tong helper. Halimbawa, umalis bilang katulong tapos magtatrabaho bilang ibang trabaho dito sa Hong Kong. Halimbawa, sales lady, ganyan. Yun yung iniisip nila. Sabi ko sa amo ko, hindi ganun yung plano niya kasi nakausap ko. Sabi ko, uuwi. Akala nila hindi uuwi ng Pilipinas yung babae. Sabi ko, uuwi siya ng Pilipinas, magtatrabaho siya muna doon and mag-apply siya bilang factory worker sa Taiwan. Sabi niya, sabi ko, opo. Madali lang naman kami makapasok sa Taiwan. Madali lang. Mga nasa 40,000, 50,000 lang yung placement fee. Lahat-lahat na ng process, makakapunta na kami ng Taiwan. Kasi yun, nahimik na yung amo ko. Sabi kasi nila, ngayon lang daw yan nagbago yung katulong. Kaya iniisip ko talaga yung boyfriend. Hindi mental health kasi masaya siya kapag kasama niya yung mga kaibigan niya. Sabi ko nga sa kanya, unwind ka ng unwind. Sabi ko ganun, prank ka pa naman ako. Sabi ko, unwind ka ng unwind, mental health ka pa sa lagay na yan. Sabi ko talagang guys, kung gaano ako kagala siya, mas gala siya. Pupunta siyang swimming, lahat-lahat na pupuntahan niya na. Saan banda mental health doon? So, wala naman siyang problema. And ang sabi niya, naantok daw siya ako kasi binibigyan ako ng amo ko ng 1 oras para matulog sa tanghali. Kinumpare niya sa kanya daw hindi ganun. Wala daw siyang tulog katulad sa akin, kaya ginagawa niya daw sa CR daw siya, doon siya na idlip and pag may narinig daw siya na footstep sa daan, ipa-flash niya daw yung inodoro, sabi niya ganun. Thankful pa rin ako kasi kahit papaano pala yung amo ko is mabait pa din kasi nga iniisip niya pa din na ayan, anuhin ako, patulugin ako kahit 1 oras. Yun, minsan nga magpapaluto yan siya kasi 2:00. Hindi niya sinabi sa akin na 2:00 ako matulog. Desisyon ko yan sa buhay ko. So, ang nangyari is magpapaluto yan siya sa akin ng 1:30. So, matatapos ako maluto 1:45 and then sabihin niya sa akin, pumasok ka na sa kwarto mo, sabi niya. Pumasok ka na, mamaya mo na yung hugasan, sabi niya ganun. So, ako, pasok agad ako sa kwarto, matutulog ako. Minsan, ini-extend ko pa yan. Imbis na 3:00 ako magigising, 3:15 minsan ako nagigising. Tapos pag wala sila, kasi alam ko na yung schedule ng amo ko, pag Lunes, wala siya buong araw. So minsan mag 4:00 na ako nagigising. So 2 oras yung tulog ko. And nung bago ako dito, parati niya din sinasabi sa akin bago siya umalis. Kasi nung time na yun, din siya wala din siya parati sa bahay. Parati niya sinasabi sa akin, matulog ka muna, magpahinga ka muna sa kwarto mo. Kahit nung bago pa lang ako, sabi lang ako sa kanya, thank you, salamat. Pero hindi ako nagpapahinga. Diyan ako, umuupo ako diyan sa mga cabinet. Ang ginagawa kong style para makakapagpahinga ako, yung mga cabinet na nasa baba, yun yung mga pinaglilinis ko and nakaupo ako. Doon yun pahinga ko. So minsan nakakaganon ako sa sobrang idlip. And nung time na yun is nahiya ka, di ba, umupo? Kasi kapag bago ka, nahiya ka umupo, nahiya ka. So ayun yung ginagawa ko. Siya parang hindi naman siya ganon. Ang problema sa kanya is nakipagrelasyon siya dito and
alam mo yun, nahulog na siya. Ngayon gusto niya nang kumawala kasi nakokonsensya siya and gusto niya talagang siguro anuhin. Kasi nga nalaman ko lang na pagtagpi-tagpi ko ngayon yung mga ano niya, kasi yung kaibigan niya, yung katrabaho ko dati, kaibigan niya din. Kaya medyo malapit yung ano namin, parating nagko-cross ng landas naming dalawa. Kasi yung katrabaho ko sa Pinas, yun yung pinaka-close friend niya dito sa Hong Kong, and yun kakachat ko minsan. So, ayun nga guys, kayo dito, huwag kayong makikipagrelasyon kapag nasa Hong Kong kayo, lalo yung mga driver, may mga asawa yan sa Pinas. Ingat kayo, huwag kayong magpapaloko. Di bali na, pumunta tayo dito sa trabaho and focus lang tayo. Ako nakipagrelasyon ako, pero hindi dito sa Hong Kong kasi nga, wala kang mapapala dito, mawawasa ka lang. Maano ka lang, malaspag ka lang dito, wala kang mapapala. And ang tingin ng mga tao dito sa mga Pinay, especially yung mga Indian, ang tingin sa atin is mga ano tayo, yung ano mo yun, mumurahing babae, yung ang dali kunin, ganun yung tingin. Kasi maraming mga katulad natin na Pinay na sobrang binababa na talaga yung sarili talaga. Minsan yung ino-offera ng itik na oy, 500 ganyan, isang ano siguro, isang chuchu nila. So ito namang Pinay sumama, and pagdating doon, tapos na siya lahat gamitin, hindi pa siya binayaran ng 500. So ngayon nag-rant siya doon sa Facebook, pa-shoutout daw ganyan, huwag kayong magpapaloko, huwag kayong makikipag-meet. Tapos sabi ng kaibigan ko, bargain na nga lang, na-scam ka pa. Kaya kayo, focus lang kayo sa i-enjoy nyo lang yung tanawin dito sa Hong Kong, kasi nga ako kahit gusto ko nang umalis, pero parang feeling ko hindi ko pa nakalahati, hindi ko pa na 1/4 ikutin tong Hong Kong, and gusto ko pa siyang i-explore kasi nga once in a lifetime lang to na kahit kapag day off ko, napupuntahan ko yung lugar na ganito sa Pilipinas. Kasi kapag day off ko, pupunta ako ng halimbawa bundok, kailangan ko pang gumastos ng magkano, 2,000, 3,000 para lang makapunta doon. And dito sa Hong Kong is ang dali lang. Hindi ko nga nakukuha yan ng kalahating araw lang na akyatin yung bundok Kaya napakaswerte na dito. Kaya kahit gusto ko na, sinasabihan ako ng boyfriend, kailan ka ba aalis? Kailan kita kukuhanan ng ticket? Kailan ka aalis? Ayoko. Kasi nga, iniisip ko hindi ko pa siya nalibot. Kulang pa. Gusto ko pa siyang i-explore. Yun yung nasa isip ko. Sabi nga nila, ito yung top 2 sa pinaka parang maganda or pinaka top, alam mo yun, pinaka mayaman, basta top 2 tong Hong Kong. Hindi ko lang maalala kung alin siya pinaka maganda. Hindi ko lang alam kung alin siya, bakit siya nag-top sa 2. Pero siya yung pinaka mas ahead pa siya sa Dubai. So, ayun lang guys. Update ko lang yun sa yun nga. So ngayon ang baba na ng mga tingin ng amo ko, ng kapatid nila, ng parents ng amo kong babae doon sa katulong. So ngayon napapansin ko yung amo kong babae, marami na siya kung magbigay sa akin ng tinapay. Dati isang perasong ganto, ngayon loaf bread na yung binibili niya. So nagtataka ako. Hinayaan ko lang, pero parati mas may tinapay pa nga ako kaysa sa alaga niya sa sa anak niya. So naano lang siguro niya, nagiging thankful lang siya. And then ngayong gabi nga umuwi siya, buong araw siyang wala. And then pag uwi niya, parang pagod na pagod siya, dumiretso sa kwarto. And then pag uwi namin ng bata, nandiyan na siya, hindi siya tumayo. Nagsabi yung bata na gusto siyang kumain. Sabi niya lang, kumuha ka na kung anong gusto mong pagkain doon. Katulad dati na kapag umuwi yung bata, lumalabas yan siya, tapos kinakausap niya yung bata sa may mesa, ayan, habang kumakain, pinapakain niya yung bata. Ngayon hindi, pagod siya. So nung nandun na kami sa CR, lumabas siya. So ayun, binati ko, yung mukha niya is ganun talaga. So naawa ako, and then alam niyo ba ginawa niya? First time to nangyari, nilapag niya yung folder ng bata na may doon, may mga papel na para sa pag-aralan yung English. And then nilapag niya doon sa mesa. Hindi niya sinabi sa akin kasi bawal yun, di ba? Hindi niya sinabi sa akin na turuan mo yung bata, gawin to ng bata. Hindi, kasi bawal yan. Alam niya na alam ko na bawal. So nilapag niya doon sa mesa. Automatic na yun, ibig sabihin nun. So tinignan ko lang, and then naligo kami ng bata. And then pagbalik namin, sinabi ko sa bata, gawin mo. And yung bata, kapag siya nagpapagawa niyan, ang dami pang hanash.
mag-aaway pa silang dalawa bago gawin. Pero sa akin, nakatapos kami ng 3 pages and walang walang kodigo. Medyo mahirap siya, guys. And then, lumabas siya and then nakita niya kaming dalawa na nakatutok nga kami ng bata doon sa sa assignment, sa homework. Sabi niya, akala ko naglalaro siya. Sabi niya ganun. Sabi ko, hindi, gumagawa kami. Tapos, kasi mag alas 7 na yun kung hindi ko ginawa. So, anong oras na kami matatapos? And then, ayun, natuwa siya. Nakita niya. Sabi ko, i-double check mo na lang baka may mali dyan kasi walang answer ba? Walang kodigo na pwedeng tignan. Sabi ko ganun. Tapos nakita ko wala siyang binago doon sa ginawa namin ng bata. So, ayun, maaga siyang natulog ngayon na nagpasalamat siya. Ayan, so, ayun, magkusa na lang guys. Basta give and take lang naman. And thank you for watching. Bye-bye.